tao sa labas mga buddy. Hindi mo po po sinabi para isang akset lang ako. At yo. Bakit? Bakit? Ha? O di punta ka. Ano? Ba naman? Pambira, may mga binenta ka doon ano, lamesa. Ngayon? Sinabi niya kay Jenny, no? Oo, napanood ko sa vlog niya. Ay, yung binalag niya? Oo. Oo nga, natuluyan na nga eh. Patay tayo dyan. Patay yung mga damit mo. Ay, yung kagabi pala yun. Sabi mo sa akin nung nandun sa bahay. Ay, yung kagabi ba, sabi niya, napilitan ako na. Yung kagabi nga yung pala. Hindi, kaso nagsinungaling ka ulit sa akin eh. Hindi. Sabi mo nasa bahay. Nung napanood ko sa vlog niya, wala, nabenta na. Sa akin. Ha? Hindi, yung mga 6 packet. Oo nga, ginamit ko na rin. Kanya. Hindi, ba't sabi mo sa akin nandun, sa bahay? Yung di pa niya ako binablog, nandun, wala na. Hindi, kahapon yun nung pumunta ka sa talyer, nung nakaraan pala. Yung nakaraan, pero kahapon yung binalag ako kagabi. Oo nga, bakit sabi mo? Hindi, ibig sabihin nung sinabi mo sa akin na sa bahay, nabenta mo na yun. May medyo matagal na yun eh. O di, nang sinungaling ka ulit sa akin. Saan niya naman yun? Di naman sa iyo. Hindi, kahit na. Pangit yun Kuya Jo. Kasi, kahit si Tony nag-ano eh. Sino? Si Tony, sabi niya, ba't ganun boss? Napakasinungaling naman, di naman natin inaano si Jonathan, ba't nagsisinungaling sa atin, di ba? Para tayong pinapaikot eh, para tayong ginagamit ni Jonathan eh, sabi niya. Kaya nag-isip din ako, boss. Kasi, okay lang naman sa amin kung sabihin mo sa amin na nabenta, o di naman sa amin yun. O nabenta ko na eh. Di naman sa amin yun, di mo kami magalit eh. Sa Jenny. Ba't pahamak? Lahat ng nakikita. Tsaka sabi ko na rin yung ano, yung kagabi. Yung Hindi, kagabi ba't nag-vlog siya. sinasabi yung pahamak si Ate Jenny? Yan tayo, sisiraan mo na si Ate Jenny. Hindi ko siraan. Yung talagang totoo naman sinasabi niya eh. Oo nga. Lahat ng nakikita niya sinasabi niya eh. Eh, totoo naman kasi. Anong nangyari? Eh, nagbablog ka eh. Nagbablog siya eh. Tapos ito sabi ko sa'yo, yung sinabi mo sa akin, sinabi ko sa kanya na si Ate Jenny yung nagbablog sa amin. Kunting respeto lang kay Ate Jenny, di ba sabi mo? Oo. Sinabi ko sa kanya, tapos sabi niya, ano Jo, anong gusto mong sabihin? Tapos parang may pinapawatig siya. Sabi niya, sa akin pati sa'yo, na ano, eh nagpaalam naman ako kay Buddy na mag-vlog sa inyo. Oo nga, tapos pangalawa na sa sinabi na Buddy yan na ano, ikaw na nagbablog sa amin. Ano ba pagkakasabi mo? Baka hindi na naman maganda pagkasabi mo kay ano, Ate Binablog ko Jenny. ni Ate Jenny, tapos konting respeto lang. Sabi, Konting respeto lang ng... masabi mo konting respeto lang. Hindi mo kasi naintindihan. Ganito kasi sabi ko, nirespeto namin siya. Yun nga yun. Kasi nga, di ba, may usapan niya sa barangay na bawal ka namin i-vlog doon. Kaya sinusunod namin. Sinabi ko sa'yo dito, oh. Hindi mo, sinabi mo yun sa kanya, yun sa barangay. Sinabi ko nga eh. Nasabi ko, kasi nga, kaya hindi na kami pupunta doon kasi nga, may kasunduan nga kayo sa barangay na hindi ka namin i-vlog, hindi ka na magpapablog, sabi mo. Kaya hindi na kami pupunta doon. Kaya nirespeto namin sa Ate Jenny kung binablog ka nila. Ngayon, kung pupunta ka dito sa amin, ibablog ka namin. Kasi ikaw pumupunta eh. Yun sinabi ko sa iyo. Dahil kung may kasunduan kayo sa barangay, sinabi mo yan kay Ate Jenny. Kaya hindi kami pumupunta doon na para i-vlog kayo. Kasi nga may kasunduan na kayo sa barangay. Ayaw na namin salabat ba, sausaw. Kaya nirespeto namin sa Ate Jenny kung siya yung nagbablog sa inyo. Yan ibig ko sabihin. Yun ang sabi sa kanya eh. Baka iba na naman yung pagkakasabi mo sa kanya, boss. Hindi na nga yun, sabi ko respeto lang, sabi ni Biting Buddy raw. Oh. Sabi ni Buddy sa akin, kunting respeto lang kay Ate Jenny. Parang nirespeto mo si Ate Jenny, yung sabi ko sa kanya. Oh. Yun ang naiintindihan niya, tapos sabi niya, well, paalam naman ako sa kanya eh. Oo nga, ano naman ni Ate Jenny, tsaka hindi naman niya kailangan paalam sa akin si Ate Jenny, tsaka okay lang naman i-vlog niya kayo kasi ang kasunduan naman doon, na-involved lang kami yung pangalan kasi namin, tsaka ikaw, tsaka si Korean G. Si Ate, wala naman kinalaman si Ate Jenny doon eh. Ngayon, kahit hindi naman na kami kasali doon, ayaw na namin makasawsaw, kaya ayaw na namin pumunta doon sa inyo kasi nga, may kasunduan kayo sa barangay, yung pinabarangay ka, di ba? Na huwag ka nang iba-vlog, hindi ka nang magpapablog. O kaya, hindi kami pupunta doon para i-vlog ka. Yung bang tipong kami mismo yung pupunta doon para i-vlog ka. Eh lahat ng vlog ko, ikaw pupunta dito, pupunta ka sa talyer. Kaya
sa akin yun, vlog ko yun. Pero yung kami sasadyain ka namin doon na i-vlog, hindi na namin ginawa yun kasi nga may kasunduan na kayo sa barangay. Kaya nirespeto namin si Ate Jenny kung siya yung nagbablog sa'yo. Kaya okay, mas maganda nga yun eh. Yun yung ibig ko sabihin sa'yo. Ang problema yan, baka iba na naman nasabi mo kay Ate Jenny. Ayun. Tapos sabi niya, ay di na pala pumupunta rito. Kaya di na kami pupunta din kasi ayaw na namin ng gulo. Ayaw na namin makasawsaw. Ngayon, pupunta ka dito sa bahay, siyempre, ipa-vlog ka namin. Kung ano man yung mangyari o sabihin mo, di ba? Alam ng mga followers namin, ng viewers namin, na wala kaming sisiraan o inaapakang tao. Tapos yun yan, nagsinungaling ka na sa amin, pambihira. Hindi matagal na yun. Medyo matagal na yung benta ko yun. Oo nga, lagi ko nga sinasabi sa'yo, Sinabi ko yan yun. lagi ko sinasabi sa'yo na magsabi ka lagi ng Alam totoo ko, sa akin. Sabi ko, napanood ni Bado siguro yung binigay sa akin ni Jenny. Oo, napapanood ka namin kasi siyempre, kahit pa paano naman, tinutulungan ka namin. Oo, siyempre, nakikita din namin. Yung pala, napapanood mo lahat. Para ka namang bago. Alam mo naman yan eh, na napapanood eh. Hindi, akala ko wala lang yun. Hindi, alam mo yan. Kunyari lang na hindi mo alam. Di ba nakakamera, akala ko wala lang yun. Nakalimutan ko na siya. Alam mo naman yan na napapanood ng buong mundo. Ikaw nga nagsabi dito, napapanood ako ng buong mundo. Tapos yun, hindi mo alam. Kaya nga, naano kami, sabi ni Boss Tony sa akin, bakit yan si ano? Napanood yung video ni ano? Yung lalaki doon. Oo, yung kaibigan ko. Ganun eh, nagsinungaling siya sa atin. Eh, wala naman tayong paki kung sakaling, kung sakaling binenta niya. Eh, ang problema, nagsinungaling kasi sa atin. Eh, tiyatanong lang natin ng maayos kung nasan, kinakamusta. Sabi mo, nandun. Tapos malalaman namin, binenta mo pala. Di, anong dating sa amin nun, boss? Parang ginagamit mo lang kami, pinapaikot-ikot mo lang kami. Dahil niya sa tingin, sinabi ko agad eh. Kaya yung ko sinabi, kagabi ba yun? Hindi, ba't kasi binibenta mo? Wala rin eh, kulang din kasi. Hindi, kahit kulang, basta wag mo ibenta sana. Hindi, meron pa nga ron. Meron ba? Hindi, yung mga gamit mo ba? Sayang kasi eh. Dapat pag nakikita ng sponsor yun sa'yo. Kasi pag nakikita ng sponsor na pinapahalagan mo yun, ulit-ulit sila bibigyan ka. Pag humiling ka, bibigyan ka kasi pinapahalagahan mo nga. Ngayon, kahit hihiling ka, kung nakita nila yung mga unang binigay na wala, syempre magdadalawang isip yun. Kawawa naman yung mga nagbigay, di ba? Eh, masama ka na naman dun, syempre. Ayun. Syempre, ganun talaga. Kahit ikaw, bigyan mo ko ng gamit, tapos ibenta ko. Oh, ano maramdaman mo? Tungan. Oh, di ba? Yun yung sasabi ko sa'yo, kaya nakakasama lang din ng loob, di ba? Siyempre, tinuturing ka namin kaibigan, tapos nagsisinungaling ka pa rin sa amin. Hindi mo sinabi yun, baka magalit sa tigay eh. Binalag pala niya ako gabi. Alam mo yan, binalag ka niya, siyempre binalag pala niya ako. Alam mo yun. Malaman na pala. Kahit hindi namin malaman, pero nagsisinungaling ka pa rin, di ba? Oh, mahirap yun. Ano ngayon ang natin? Paano ka namin tutulungan kung laging ganyan, Kadyo? Hindi, gano'n nga, last na nga. Eh, last na kasi wala ka nang ibibenta. Diba? Eh, kami man din, gusto ka namin tulungan. Kaso, syempre parang dami na nagalit sa amin eh. Sa totoo lang, boss. Namimihasa, ginagawa mong tamad si Kuya Jonathan, sabi sa amin. Kasi, imbis na magtrabaho, nangihingi lang sa inyo, binibigyan nyo naman agad. Sabi sa amin. So, nag-iisip din kami, hala. Parang kasalanan pa namin parang ganon. Diba? Pero parang totoo naman talaga, diba? Sa tingin mo, totoo naman yun na siyempre, kung hindi ka namin bibigyan, didiskarte ka, di ba? So, nakakalungkot lang din. Anong plano mo ngayon? Saan ka ano? Pagkakaw dito saan sa'yo eh. Dito na pala sa'yo. Oh, mambihira. Kung wala naman din. Nagdalit ko kula kuya maglalakad ulit. Perex na rin lakad ko. Sabi ko na mama. Oh. Punta ko kula kuya pag wala siya akong nasa rito. O di ano ka muna, diretso ka muna doon. Balik ka sa akin pag just in case, di ba? Kung ano yung maitulong ko. Di ba? Sinabi, babalik pa. Pangit kasi yung doble-doble. Di ba? Punta na ako doon eh. Sinabi ko sa asawa mo, punta na ako doon 2 beses. Eh, kunyari, isipin mo na, sabihin ko na lang ngayon, wala akong pasensya muna eh, no, alam mo, umuulan, di mo kami nakakalabas. Eh, siyempre, wala namang
diskarte ka muna, no? Para ano. Kasi tingnan mo, buwabagyo, wala rin naman kaming ano. Ilang araw na rin kami hindi nakakaalis. Hindi rin kami maka-sideline, hindi rin kami maka-construction. Nasa sideline kaya kami. Pipintura kami ng mga bubong. Doon diskarte din kami kahit ano. Akala mo lang parang wala kaming ginagawa. Pero yung mga sinishare namin sa'yo, binibigyan namin sa'yo, pinagpapaguran din namin yun. Yan. Bira. Wala, ano ba? Makalakpay mo. Ganun talaga. Ano lang, sikap lang. Para ka naman kasing ano eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Kala ko ba dati sabi mo sa akin, didiskarte ka? Mama ko, umiyak kasi. Ba't kailangan si mama mo? Diskarte, ayaw na diskarte. Oh. Galing ko yung original kong diskarte. Oh, Doon ako magaling. Saka ano, ano ba yung dating original mo? ano yung ano? Nandigaw. Wala. Kaya paikot-ikot mo na lang ako kay Jo. Wala, imbis na gusto ko ng tulungan. Mama ko, Wala. umiyak kasi. Ginagamit, Ako mag-ano. ginagamit mo lang ako eh. Umiyak kasi, di ko maiwanan. Kaya nga, gusto yun, nagbago. Naiwanan mo nga, ano nakaraan, nakita ko pinapakaan ni Ate Jenny. Oo nga yung, galing ako rito, palaki. Maghapon ka daw wala eh. Galing ako rito, tumahan ako na kuya. Beer. O, di naiiwanan mo siya. Tapos mabalik din agad ako, mga alauna na, tapos nandun na ako. Sabi mo, hindi mo naiiwanan. Wala siyang magagawa kung magtatrabaho ka. Kahit umiyak siya ng umiyak. Magtatrabaho ka naman eh. Ano mo yung diskarte mo? Pambihirang buhay. Tapos, tatanungin kita. Imbis na alam ko yung gagawin ko, titirahin mo ko ng panliligo. Pambihira. Anong ano ka dyan, Jo? Parang Diskarte naman. naglolokohan lang tayo. Naloko mo lang ako eh. Ito nga ako nung wala ko yan yun. Sige, diskarte ka muna doon. Pero walang nag-utos sa'yo, ikaw yung ano. Diskarte mo yan eh. Yan yung diskarte mo, di ba? Oo. Kung sakali, Jo, ano lang, tanong ko lang, kung sakali hindi mo kami nakilala, di ba, wala din si Ka-Business, wala din si Kuya Renji, kami, anong, diskarte mo yan, paano ka nga? Wala, nagpilitan namin. Pagpipilitan ko. Yung maghingi lang din sa ano. Kaya magkatrabaho rin. Ganun talaga, di ba? Pag hindi nakilala kayo. Tapos wala si Ate Jenny, di ba? Wala din. Jenny. Oo. Tsaka yung sa bahay pala, di ba? Boss? Hindi pa. Parang ikaw yun ah. Parang ikaw yun ah. Bibenta rin ah. Bibenta rin ng pantalon. Pare-pare lang. May pare lang tao. Hindi, iba kami. Hindi yun kami. Di ba? Magbibenta rin ng pantalon. Hindi ko alam kung saan niya nakuha, kung sa kanya o ano. Pambihira. Dami mo ng wala ka ng gamit doon. Pambihira. Yun yun pa. Baka yung patihigaan, nabenta mo na. Hindi, kailangan na. Yung umiga rin si mama ron. Kailangan talaga yun. Yung pum. Kung nandun nga. Yun na lang yung ano nyo, pambihira. Yung ang cellphone ko, hindi mo nang bibenta. Tsaka yung bahay pala, paano yun, di ba? Nag-usap na tayo, napaliwanag mo na ba kay Ate Jenny yun? Sinabi ko na yun doon. Paano yung pagpapaliwanag mo sa kanya? Ay, yung sabi niya yung kagabi. Yung sinabi ko, ito yung respeto kay Ate Jen, sabi ni Team Body. Kaya pala, para namin naiwag ko. Hindi konting respeto. Respeto talaga namin yun. Nirespeto namin siya kung binablog ka nila. Baka iba kasi yung dating yung Ate Jenny, konting respeto daw ni Buddy. Hindi ganun. Iba yung dating nun. Hindi sabi ko nire-respeto nga. Yung nire-respeto. Oo nga, kahit ibinablog ka nila, okay lang sa amin, nirespeto namin yun. Tsaka, kaya nga hindi kami pupunta dun kasi nga may kasunduan kayo sa barangay na bawal ka i-vlog, di ba? Na pupuntahan ka namin dun para i-vlog. Oo. Ikaw pupunta sa amin, kaya i-vlog ka namin. Yun yung sagot doon. Tapos sabi niya, ano ba, disin mo, Jonathan? Parang sabi niya, kung magbabayad ba kayo doon sa bahay. Ganun ginawa niya sa akin, parang buti nagtampo siya. Hindi nga, kasi syempre negosyo nila yun eh. Sabi nga ganun, kung magbabayad ba sa bahay. Mm. Nagbayad na nga si Renji, di ba? Mm. Sa vlog. Sabi Kasi niya, salitan kami ni Kuya Renji kasi magbayad dati.
Eh, di ba sabi mo nga, didiskarte ka. Kaya hinayaan ka namin. O, tapos nagkaroon ng gano'n na gusot, di ba? Ngayon, nag-usap tayo dati na sabi ko, ang magiging ano dyan, ang magiging siste, di ba tatlo nga kami maghahati-hati. Nakablog yun sa akin eh. Na kung sakali, hati-hati kami, ako, si Kuya Renji, si Kuya Ka-Business, di ba? Eh, pero ikaw yung gagawa ng paraan, pupunta ka sa amin, hindi yung pupunta pa kami sa inyo, bubulintary pa na, Jo, ito yung bayad mo. Swerte mo noon, boss, grabe. Pupunta ka sa akin, pagbayaran na ng bahay, oh. Kuya Jo, ito yung kaya ko, 1,000, ito yung share ko. Tapos punta ka rin kay Kuya Renji, ito yung share niya, 1,000. Punta ka kay Kuya, 1,000. Kasi ganun yung usapan na setup dati na sinabi ko sa'yo. Oh. Hindi yung, kunyari, ako lahat magbabayad, si Kuya Renji lahat magbabayad, si Kuya Ka-Business lahat magbabayad. Hindi ganun. Hindi ganun, Kuya Jo. Tulong-tulong ngayon. Kung walang maibigay si Kuya Renji, pasensya. Ikaw hindi diskarte. Kung wala akong maibigay, pasensya. Ikaw yung didiskarte. Kung wala din maibigay sila kuya, di ba? Ikaw yung didiskarte. Ikaw yung magpupuno. Hindi kami obligado, di ba? Kung meron lang. Diba? Kasi sabi mo kasi dati mas didiskarte ka eh. Kaya, di ba, nagtampo nga rin ako sa'yo dati, di ba? Eh, pakita mo yung diskarte mo, di ba? Oh. So, ganun na lang. Para maliwanag. So sabi nga siya yung punta ko sa Kembali. Di pa nga totoo yung pupunta kami. Eh, huwag mo nang ano yun kasi nga ang dami nang nangyaring hindi na naman maganda sa'yo eh. 'Di ba? Nakita ng mga sponsor na nagbebenta ka na naman. Eh, sinong kaganahan niya na tulungan ulit kayo? 'Di ba? Pinaka-the best talaga diyan, Kuya Jo. Yung sinasabi ni Ate Jenny kay nanay. Yun ang pinaka-the best diyan. Dapat pumayag ka din doon. Dadalhin si nanay sa DSWD para makagalaw ka ng maayos. Kung gusto mo talagang mag-iba yung buhay nyo, di ba? Kung gusto mo talagang tulungan si nanay, pwede mo naman dalawin eh. O, malaya ka pa. At least si nanay mo, may nag-aalaga doon, alam mo safe pa siya. Di ba? Ngayon, diskarte mo na eh. O, posibleng hindi mo kaya mag-isa posibleng hindi mo kayang mabuhay. O, kung sakali, may trabaho ka, ilang araw mo na yung sweldo mo nun. Kasi naghahati kayo ni nanay, sabi mo. Oh, ilang araw na yung sahod mo nun. Eh, tapos kung gusto mong pasyalan siya, di, lapit-lapit lang naman DSWD kung saan, napuntahan nyo na ata dati, di ba? Lapit-lapit lang. Pasyalan mo doon. Oh. Kaysa naman kasama mo siya palagi. Mas mahirapan ka lang, mas mahirapan din siya. Ngayon, maraming nagsasabi na ginagamit mo si nanay para tulungan kayo. Para may maawa sa'yo, sabi nila. Yung video ni Ate Jenny, yung wala ako, yung pumunta ba ako sa'yo ba yun o kay doon? Oh. Umalis ba ako? Paano yung video niya? Sabi niya, kasi Jonathan, tapos nakapagsalita sa ron na kahit ikaw na lang tulungan ng mga nagmamahal, kahit ikaw na lang. Napanood ko yun eh. Yun nga yun. Napanood mo rin yun? Hindi, yun yung nga yung tulong na gusto namin ibigay. Paano namin tutulungan si nanay? Yung dadalhin sa DSWD, yun din yung gagawin ni Ate Jenny na gusto niya. Sabi niya, hindi kasi pwedeng magkasama kayo. Para si mama na lang daw tulungan. Oo Sabi niya nga. sa vlog niya. Eh, yun din na mahiling mo sa amin, di ba? Dati. Si mama na lang tulungan nyo. Kaya nga sabi, dalhin natin sa DSWD. Eh, ayaw mo. Wala kami magagawa. Ngayon, yun din yung gusto ni Ate Jenny. Kaya gusto niya kanyang tulungan. Sa baligi. Oh, ba't ayaw mo kasi? Yun nga yung gustong tumulong sa'yo si Ate Jenny. Na dalhin na sa DSWD. Kasi si Ate Jenny, isang salita lang nun. Di ba? Ano yun eh, maraming kakilala, kumbaga. Oh, mas mapapabilis. Oh. Ngayon, parang natatakot ka ba na wala si nanay sa tabi mo? Oo, pares na kami. Pares lang kami. Natatakot. Natatakot ka. Hindi naman parang yung maminis lang. Eh, pwede mo naman pasyalan ah. Lapit lang naman ah. Okay, miss. Pag-isipan mong mabuti. Kasi lalong tumatagal, nahihirapan si nanay mo. Nahihirapan si nanay mo, mahirapan ka. Di ba? Hindi ka makagalaw ng maayos. Sabihin mo ka Ate Jenny, pag desidido ka na. Kasi lalo lang hihirap ng kalagayan mo. Kasi sa amin, ano na kami, ginawa na namin yung part namin. Saka business, ginawa na rin talaga nila lahat. Diba? Pero wala, nangyari ito, bumabalik ka na sa dati. Wala, ganun talaga kasi pinagbibenta mo rin namin mga gamit mo.
Ganun, Giorgio, hindi na ako ano. Ito muna ako ha. Pasensya ka muna ha. Kasi pag sakaling wala doon, di balik ka dito, tingnan natin. Para gusto ko yung galing sa'yo, no? Ingat, ingat.